gadgets at iba pang mga dokumento ni former DPWH Undersecretary Cabral dapat itago at ingatan ayon sa Ombudsman at ICI. Proteksyon para sa kaligtasan ng mga testigo, suspect at persons of interest na may kaugnayan sa flood control scandal ipinananawagan. Mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya dumalo sa pagdinig ng tax evasion complaints sa Department of Justice. Mga pasaherong bibiyaheng probinsya dagsana sa PITX ilang araw bago ang holiday season celebration. Mga motorista pinaghahanda sa posibleng mabigat na trapiko sa NLEX. At private plane sa North Carolina bumagsak. 7 sakay nito patay. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 19, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinumpirma ng Benguet Police ang pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral matapos umano siyang mahulog sa tabi ng Buwed River sa Tuba, Benguet at matagpo ang kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Ayon kay Police Major Peter Camsol, Chief ng Tuba Municipal Station, idineklarang patay si Cabral sa lugar ng insidente ni Dr. Gian Frances Salinas bago inilipat ang kanyang labi sa isang funeral home. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa pagkamatay ni Cabral, kabilang ang huling paglabas niya sa Cannon Road bago siya matagpuan na walang malay. Si Cabral ay nagbitiw noong Setyembre kasabay ng congressional investigations sa mga maanomalya sa flood control projects at umano'y kickbacks ng ilang opisyal ng gobyerno. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang Department of Public Works and Highways sa pamilya ng yumaong si dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mahigit 4 na dekada ang inilaan ni Cabral sa serbisyo publiko sa DPWH, kaya't labis ang pagdadalamhati ng buong kagawaran sa kanyang pagpanaw. Nag-alay din ang ahensya ng panalangin at pakikiramay sa pamilya sa gitna ng kanilang matinding pagluluksa. Iniling ng DPWH sa publiko na igalang ang privacy ng pamilya habang sila ay nagdadalamhati at nagpasalamat sa patuloy na pag-unawa at malasakit. Inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga otoridad sa Benguet na kuhanin at ipreserba ang cellphone at ibang gadgets ng pumanaw na si DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, kinakailangan ma-turn over ang mga gadgets na ito sa mga investigador. Pagbibigay diin ni Clavano, dapat makuha ang cellphone ni Cabral kahit ano pa mang mangyari. Isa si Cabral sa mga individual na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ng Office of the Ombudsman patungkol sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Naglabas ng mensahe ng pakikiramay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga naiwang pamilya at kaibigan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Bukod dito, kinilala ng komisyon ang mahalagang bahagi ng dating opisyal sa nagpapatuloy na investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, sa pagkawala ni Yusek Cabral, makakaapekto ba ito sa investigasyong ginagawa ng ICI sa mga issue ng flood control projects?
Ella, hindi direktang binanggit o sinabi ng ICI yung kung paano makakaapekto sa nagpapatuloy na investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects itong pagkawala ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ngunit sa mga nauna ng pahayag ng komisyon, patuloy yung kanilang pagtatrabaho base doon sa mga impormasyong mayroon na sila at sinisikap nila na mapatibay yung mga ebidensyang meron sila para matibay din yung mga referrals na kanilang isinusmite sa Office of the Ombudsman. Sa pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga naiwang pamilya at kaibigan ng dating opisyal. Si Cabral ay nadawit sa kontrobersyal na flood control projects matapos maisama sa sworn affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan si former Yusek Cabral umano ang nagtatakda ng budget ceiling para sa mga allocable funds sa bawat distrito. Kaya ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, bilang dating Undersecretary ng Planning Division ng DPWH si Cabral, maaaring may mahalagang impormasyon mula sa dating opisyal na maaaring makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Kaya rin aniya nananawagan ang komisyon sa mga law enforcement agency na agad isecure ang lahat ng mga dokumento, gadgets maging computer na pagmamay-ari ng dating opisyal. Layo nito na maisailalim ang mga gamit sa masusing digital forensic examination bago pa man ito mawala o may makialam na iba. Iginiit pa ng komisyon na dapat matiyak na walang bahid ng foul play ang pagkamatay ni former Yusek Cabral. Bukod dito, hindi inaalis ng ICI ang posibilidad na ang responsable sa pagpanaw ng dating opisyal ay may kinalaman din o nasa likod ng mga maanumalyang infrastructure projects. Matatanda ang September 24 ngayong taon unang humarap si Cabral sa ICI bilang resource person. At nitong December 11, naglabas ang komisyon ng panibagong sabina para sabihin o obligahin ang opisyal na dumalo sa huling pagdinig ng komisyon ngayong taon, na nakatakda sana noong December 15, ngunit ayon kay Attorney Hosaka, hindi nakatanggap ang komisyon ng anumang kumpirmasyon mula sa kampo ni former Yusek Cabral. Ella, sa pagkawala ni dating DPWH Undersecretary Cabral ay patuloy pa rin yung pag-iimbestigang gagawin ng Independent Commission for Infrastructure ICI, kung saan binibigyang diin nila na yung ginagawa nilang mga referral sa Office of the Ombudsman ay nakabase sa kung ano ang mga dumarating o isinusumiting mga dokumento at iba pang mga detalye sa komisyon. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nanawagan ang isang mambabatas sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng testigo, suspect at persons of interest sa flood control corruption scandal. Kasunod ito ng pagkasawi ni dating Public Works and Highway Undersecretary Catalina Cabral na kabilang sa mga iniimbestigahan sa malawakang katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, nangangamba ba ang mga kongresista kasunod ng nangyari kay dating DPWH Yusek Cabral? Ella, itinuturing na isang key figure o kabilang sa mga pangunahing personalidad sa flood control investigation si dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Kaya ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nagdudulot ng mga seryosong katanungan ang biglaang pagkamatay ng dating DPWH official. Kabilang na kung sino yung higit na makikinabang sa kanyang pagkasawi. Kasama niya bang mamamatay ang katotohanan o si Cabral ang magiging fall guy o sasalo ng sisi sa matinding corruption scandal? Panawagan ni Congressman Sendanya ang agarang pag-secure sa lahat ng relevant digital records ni Cabral alang-alang sa interes ng integridad ng mga nagpapatuloy na investigasyon, gayon din ang pagtiyak ng pamahalaan sa kaligtasan ng lahat ng testigo, suspect at persons of interest. Hinihikayat ding maibalik sa public funds ang anumang ill-gotten wealth oras na mapatunayan ito. Nagpaabot naman ang kongresista ng pakikiramay sa pamilya ni Cabral.
Samantala, nakiramay din ang House Committee on Infrastructure sa mga mahal sa buhay ng yumaong dating DPWH Undersecretary. Panawagan ni House Infracom Co-Chairperson at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon sa publiko, igalang at ibigay ang panahong ito sa kanyang pamilya. Sa Facebook post naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, ipinahayag nitong may listahan ng lahat ng proponents ng DPWH insertions sa computer ng yumaong si Cabral. May iilan umanong may kopya nito. Kung lumabas lang ito, ayon sa Batangas Congressman, tapos na ang mga investigasyon. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dumating sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kaugnay ito sa kinakaharap nilang tax evasion complaints. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang update sa pagharap ng mag-asawang Diskaya dyan sa DOJ? Magandang tanghali, Ella. Nagtungo nga ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya dito sa DOJ kanina upang isumite yung kanilang tinatawag na rejoinder kaugnay sa kanilang kinakaharap na reklamong tax evasion. At sa nakuha nating impormasyon, Ella, submitted for resolution na yung reklamo. Ibig sabihin, tapos na ang preliminary investigation at hihintay na lamang kung ano ang magiging desisyon ng mga piskal kung sila ba ay kakasuhan o kaya naman i-dismiss ang reklamo laban sa kanila. Dumalo ang mag-asawang public contractor na sina Curly at Sara Diskaya sa isang preliminary investigation dito sa Department of Justice o DOJ kanina. Kaugnay nga ito, Ella, sa kanilang tax evasion complaint o hindi pagbabayad ng buwis na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Umabot sa 7 billion pesos ang sinasabing hindi binayarang buwis ng mag-asawa sa gobyerno. Si Sara ay nakita natin, Ella, na nakasuot na ng dilaw na t-shirt matapos siyang arestuhin ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa kinakaharap nitong bukod na kaso kaugnay ng flood control projects na ngayon ay nailipat na sa korte sa Cebu. Nang tanungin naman si Curly o yung asawa ni Sara sa nararamdaman niya dahil nga ikukulong na ang kanyang asawa, anya malungkot siya at may pag-alala rin ito sa kanilang mga anak. Samantala si Curly Diskaya naman ay nasa kustudiya pa rin ng Senado matapos siyang i-contempt kaugnay nga dito sa investigasyon ng flood control projects. Mamaya, Ella, may ipapatawag na pulong balitaan o press conference ng Department of Justice mamayang hapon. Alamin natin kung madidiscuss din ba itong issue nga kina Curly Diskaya at kung ano pa yung maaaring update na ibibigay sa atin ng DOJ. Yan man ang update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, binigyan ba ng pagkakataon ng DOJ na makapag-usap itong mag-asawa na si Curly at si Sara? Elam, sa observation natin, pumasok lang sila doon sa room kung saan nagsumite sila ng rejoinder. Hindi na natin alam kung ano ang nangyari sa loob dahil ang makasama lang doon yung mga prosecutor, yung kanilang mga abogado at sa ngayon wala pa kasi tayo ding interview na galing doon sa side ng mga Diskaya. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Sinimula na ngayon ng tracker team ng Philippine National Police ang manhunt sa mga sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Hinikayat naman ng PNP ang iba pang akusado na sumuko na lamang. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea, go ahead. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakakalat na nga ngayon ang binuong tracker team ng PNP para sa manhunt operations sa mga sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ito'y matapos ngang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na inilabas na ng local court ang warrant of arrest sa mga ito. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation para sa pinag-isa at mabilis na operasyon upang maihain ang warrant of arrest laban sa lahat ng sangkot. Kasunod nito, Ella, nanawagan din si Nartates sa mga akusado na tularan ang ginawang pagsuko ni Sara Diskaya sa NBI.
Hinimok niya ang mga akusado na voluntaryo na lamang sumuko. Bukod kay Diskaya, sumuko din si Maria Roma Rimando sa Pasig Police noong December 8. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Tiniyak ng Bicameral Conference Committee na walang pondo o anumang item para sa flood control project sa ilalim ng 2026 proposed national budget. Target ng Kongreso na isumite ang enrolled bill ng pambansang pondo sa Pangulo bago matapos ang taon para mapirmahan. Narito ang report ni Dante Amento. Zero o walang pondo para sa flood control project sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ng Bicameral Conference Committee upang maalis ang duda ng publiko na baka maipinasok na namang items at magagamit sa katiwalian. Ipinagmalaki ng BICAM na transparent ang buong proseso ng ginawang deliberasyon sa pondo. Isa lang naman po talaga yung gusto natin gawin dito. Talagang siguraduhin na itong budget na to mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Lahat ng safeguards nandito na sa budget na ito. So hindi na mauulit yung flood control, hindi na mauulit yung mga ghost projects, hindi na mauulit yung mga hindi mahanap na projects or substandard. Sa December 29 target, ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang 6.7 trillion pesos proposed national budget. Pagkatapos ay agad itong isusumite sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Based on the timetable ng mga staff, baka 28 ang permahan and 29 ang ratification. Kasi yung pagbabalanse, pagpiprint, kasi we have to reconcile our numbers with theirs. No, so yan, process alone will take 5 days. We just want to give the assurance that the executive has enough time to review. So yun yung na-work out namin with DBM. Aminado si Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance, na walang perpektong budget. Ngunit tiniyak niya na nilagyan nila ng malaking pondo ang mga ahensya na dapat magkaroon ng sapat na budget. May mahahanap ka talaga dyan na kulang, pero may mahanap ka rin na maganda. Like in our case, we put a lot of funds sa education, health, and agriculture. Pag titignan ninyo itong budget, itong tatlong ito ang pinakamataas na allocation in history. Kampante ang BICAM na walang i-veto item ang Pangulo sa ginawa nilang budget. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kino-question ng ilang opisyal sa House Minority Bloc ang pag-aproba ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Gayon din ang pananatili ng iba pang questionable ng items sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Mahigit 243 billion pesos ang alokasyon para sa unprogrammed appropriations na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 national budget. Kabilang sina Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Shell Jokno na kumukwestiyon sa unprogrammed appropriations o UA. Tumutukoy ang UA sa mga proyekto o programa na mapopondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno o kung may pumasok na tulong o utang mula sa ibang bansa o institusyon. Kontrobersyal ang UA dahil sa paglobo nito sa mga nakalipas na taon at dito rin umano nanggaling ang pondo sa mga maanumalyang flood control projects. At syempre, parang zombie, nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriations. Nakagawian ng mahirap mawala. Ganyan naman inilarawan ni House Assistant Minority Leader Jokno ang 243 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations na inaprubahan ng BICAM. Samantalang si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima patuloy na questionin ang legalidad ng unprogrammed appropriations at binanggit ang posibilidad na makarating pa ang issue sa Korte Suprema. Ipinahayag naman ng makabayan lawmakers na hindi sila boboto ng pabor sa 2026 General Appropriations Bill oras na isalang na sa plenaryo ng Kamara para sa ratifikasyon. Dahil bukod sa unprogrammed appropriations, nananatili pa rin sa 2026 budget ang iba pang questionabling items gaya ng para sa pork barrel, patronage politics at iba pa. Nasa kabila ng mga pangako na reform budget ito,
ay nananatiling intact pa rin yung pork barrel system, yung sistema ng mga alokasyon sa mga kongresista at maging sa mga senador ay nandyan pa rin, no? Both para sa infrastructure at para sa ayuda. Diyan pa rin yung pork barrel system, nakita natin may translations to sa education at sa health, no? Bakit kailangan pang lumapit ng isang nangangailangan ng serbisyong medikal sa isang politiko para makakuha ng guarantee letter when itong pondo na to pwede na ma-accommodate sa programs at directly i-assign sa isang ospital, for example. Inaasahang sa December 29 na mararatipikahan ang BICAM report para sa 2026 budget sa dalawang kapulungan ng Kongreso at isusumite sa Pangulo para lagdaan ito at maging isang ganap na batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson na hindi magkakaroon ng malubhang epekto sa mga proyekto ng ahensya. Ito ay sa kabila ng pagtapyas sa budget ng DPWH para sa susunod na taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Maayos na bidding sa mga proyekto. Ito ang kinakailangang matiyak sa susunod na taon. Ayon kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, matapos ang pagtapyas ng Bicameral Conference Committee sa budget ng ahensya. Paliwanag ni Singson, kahit nabawasan ang pondo ng DPWH para sa taong 2026, hindi aniya ito magdudulot ng malubhang epekto sa implementasyon ng mga proyekto. Aniya, mahalaga lamang na masiguro ang maayos at tamang isasagawang public competitive bidding para sa mga ito. Tingin ko hindi. Ganito yung mangyayari dyan. Yung budget na per project, no? Pagka yung project nakakahanda ng mabuti, basta't i-bid ng tama, no? Public competitive bidding among accredited contractors. Kung ano yung estimated ABC, no, for the project, magbibid yung mga galing na contractors lamang, hindi kahit sino. Okay? Kung nakikita nilang mataas yan, maglalaban-laban sila, ibababa nila yan. Kung masyado naman mababa, hindi sila magbibid dahil malulugi sila. So the public competitive bidding is a corrective mechanism. Tumanggi naman siyang edetalye kung may mga bagay na makukumpormiso dahil sa budget cut na natamo ng DPWH. Gayunman, para kay dating Secretary Singson, mas mabuti pa rin na maiwasan ang pagkakaroon ng reenacted budget. Nasa Kongreso na yan. I understand there are concerns from the bicameral, may mga gustong addition on. Basta wag lang yung parehong budget last year. Mas masahol yun. Samantala, kaugnay ng kanyang pag-alis sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sinabi ni Singson na mas mabuti na isang abogado ang papalit sa kanyang iniwang posisyon. Aniya, sa dami ng mga dokumentong kailangan pag-aralan at busisiin ng ICI, mas kailangan nila ng mga abogado kaysa engineer gaya niya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagaman gipit na sa panahon, pipilitin pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malagdaan ang panukalang 2026 national budget. Ayon sa Malacanang, aaraling mabuti ng Pangulo ang budget para matiyak na walang makakalusot na anumang questionable ng insertions. Mula sa Malacanang, ang detalya hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ibig sabihin ba nito hindi magbabakasyon ang Pangulo para maaral lang itong budget? Yes, Ella, tama ka dyan. Hindi magbabakasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil aaraling mabuti pa
itong enrolled bill para sa 2026 budget. Ito ay ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Ayon sa palasyo, pipilitin ng Pangulo na malagdaan ng panukalang budget bago matapos ang taon. Una po talaga ay inaasahan ng Pangulo na mas maaga ang pagsasubmit ng kopya ng enrolled bill. Sa pagkakataong ito, pipilitin po ng Pangulo, pipilitin po na maaral, mabuti, at mapirmahan po ang 2026 national budget bago magtapos po ang taon. Pero ang tinitiyak po ng Pangulo ay aralin, matutukan, mabusisi ang nasabing enrolled bill at matiyak na ang mga nakalagay dito ay naaayon sa prioridad ng administrasyon, isang malinis, makatao at nakatuon ang mga bills na to, or rather ang mga provision dito para sa taong bayan. Tinitiyak ng Pangulo na walang makakalusot na anumang questionable provision o insertion sa 2026 budget. Ayon kay Jose Castro, kung kinakailangan ay mag-veto ang Pangulo sa mga insertions na makikita niyang hindi nakaayon sa prioridad ng administrasyon. Sa December 29, inaasahan ang ratification ng Kongreso at transmittal ng enrolled bill sa Office of the President. Samantala, nakikiramay naman ng Malacanang sa pagkasawi ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Tumanggi muna magbigay ng komento ang palasyo at iginagalang muna ang pribadong buhay ng dating opisyal. Ginagalang po natin muna pansamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli walang kaso, at kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. Ipapaubay na rin ng palasyo sa mga otoridad ang investigasyon sa dahilan ng pagkamatay ng dating DPWH official. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik pa rin ang C News. Nagbabalik ang C News. Nagsisimula ng dumagsa ngayong Biyernes sa mga pasahero na bibiyaheng probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ilang araw bago ang holiday celebration. Mula sa PITX, makibalita tayo kay Evan Alvarez live. Evan, nasa ilan ba ang estimated na bilang ng mga pasaherong dadagsa dyan sa PITX at may available pa bang mga tiket? Ng PITX at tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga tao dito sa terminal. Ayon sa pamunuan, inaasahan nila na simula ngayong araw, 3 milyon ang pupunta dito sa PITX. Kaninang alas 10 ng umaga, halos 60,000 na kaagad ang foot traffic sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa pamunuan, ngayong araw, mararamdaman na ang pagdami ng mga tao dahil inaasahang aabot ng higit 3 milyon ang lalabas at papasok dito sa terminal. At December 19 hanggang January 5, yan yung inaasahan natin na maraming mga pasahero ang dadayo dito sa ating terminal. So within that period, nakikita natin 3 million or over yung passengers natin. Ayon sa PITX, hindi na bago ang projection na ito dahil noong nakaraang taon, 2024, ganito rin karami ang mga dumagsang mga pasahero. Sa mga petsang December 23 at December 29, ang mga araw na posibleng pinakamakapal ang mga bilang ng mga biyahero, kung saan tinatayang nasa 200,000 ang magiging foot traffic sa loob lamang ng isang araw. Pinakamabilis ma-fully book ang mga destinasyon pamuntang Bicol Region, gaya ng Legazpi, Camarines Sur at maging ang biyahe papuntang Davao. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na sa kabila ng mga fully booked na mga biyahe, hindi mauubusan ng tiket ang mga pupunta dito sa PITX. Anila, kaya mabilis na fully book ay dahil sa mga advance booking ng ibang mga pasahero online. Hindi naman lugi ang mga magwo-walk-in dahil may tickets pa rin, ngunit kailangan lamang ng kaunting pasensya sa paghihintay para sa mga susunod na trip.
Huwag po tayo mag-panic na wala nang available tickets dahil meron naman po tayong maraming supply. Nag-ensure po tayo na marami tayong supply. So, make sure na lang po na makipag-contact po tayo sa ating mga customer service representatives dito sa terminal. Pwede po tayo mag-chat sa aming Facebook page, yung PITX official po natin na Facebook page, para maitanong sa ating mga CSR. And then, syempre po, pwede na naman sila pumunta dito para i-ensure na meron silang tickets. May koordinasyon na rin ang PITX sa mga bus companies para matiyak na may mga sapat na mga sasakyan upang makauwi ang mga babiyahe sa kani-kaniyang mga probinsya. Ella, paalala rin ng PITX mahigpit na ipinagbabawal yung mga nagbebenta tapos dinadagdagan o tinataasan yung presyo ng mga bus tickets para makakuha agad ng seat yung mga pasahero. Paalala nila sa mga pupunta dito sa PITX, isumbong agad sa kanilang pamunuan kung makaranasan o mayroong makitang ganong insidente dito sa paligid ng terminal. Yan muna ang update mula dito sa PITX. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Unti-unti nang nararamdaman ang pagbigat ng mga daloy ng sasakyan sa EDSA. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman, Attorney Romando Artes, umaabot sa halos 430,000 na mga sasakyan ang dumaan sa EDSA sa loob ng isang araw. Inaasahang dadami pa ito ngayong araw hanggang sa weekend, kung saan inaasahan ang pag-uwi ng magbabakasyon sa mga probinsya para sa holiday season. At para masiguro na hindi magkakaroon ng delay ang biyahe ng mga provincial bus, papayagan na ng MMDA ang pagdaan ng mga ito sa EDSA. Sumulat na rin po sa atin yung bus association at atin na pong pinayagan sila na bumaybay ng EDSA para po mas mabilis yung turnaround time, makabilik po sila na mas mabilis, makalabas ng mas mabilis, mas serbisyon po na mabilis yung ating po mga kababayan na tatangkilik po nitong mga public transport natin, particularly yung mga buses. Good news para sa mga motorista. Magpapatupad ng libreng toll ang pamunuan ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC sa mga expressway na kanilang ino-operate. Kabilang dito ang NLEX, ECTEX, NLEX Connector, CALAX at Cavitex. Iiral ang libreng toll ng December 24 ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Gayon din sa kaparehong oras ng December 31 hanggang January 1, 2026. Muli naman tiniyak ng MPTC na handa ang mga expressway sa inaasahan dagsa ng mga motoristang bibiyahe ngayong holiday season. Magkakaroon ng pagbabago sa operating schedule ng LRT1 ngayong holiday season bilang tugon sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Sa peak holiday rush mula December 18, 19, 22 at 23. Madadagdagan ng 15 minuto ang regular schedule kaya aalis ang huling biyahe ng tren sa Dr. Santos Station ng 10:45 p.m. habang 11 p.m. naman sa Fernando Poe Jr. Station. Pagdating ng weekend sa December 20 at 21, dagdag na 45 minuto naman ang maaasahan ng mga biyahero sa mga tren ng LRT1 kung saan 10:45 p.m. ang last trip mula Dr. Santos at 11 p.m. mula sa Fernando Poe Jr. Station. Gayunman, pagdating ng gabi ng December 24 ay magpapatupad ng pinaikling oras ng operasyon ng mga tren ng LRT1 at magbabalik sa extended operating hours pagdating ng December 25. Bisitahin ang official social media pages ng Light Rail Manila Corporation para sa detalyadong oras ng biyahe ng mga tren ngayong holiday season. Nag-deploy na nasa 1,500 mga traffic personnel ang NLEX o North Luzon Expressway Management dahil sa inaasahang mabigat na trapiko ngayong araw dahil sa dagsa ng mga motoristang bibiyahe panorte dahil sa holiday rush. Bukod sa deployment ng traffic personnel, tuloy-tuloy rin ang pagpapatrolya sa expressway matapos ang mga insidente ng pambabato sa ilang mga bus na dumadaan doon.
Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang traffic situation dyan sa NLEX? Mabigat na ba ang traffic? Magandang tanghali, kung mapapansin mo sa aking likuran dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza, unti-unti na nararanasan yung volume ng mga sasakyan sa 24 na lanes dito sa Balintawak at inaasahan nga na lalo pa itong dadami, lalo sinabi ni Robin Ignacio, ang NLEX manager ng NLEX, na sinabi niya na mamayang hapon ang pagdagsa ng maraming volume ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng expressway. Umpisa na ngayong araw ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko sa NLEX. Yan ang naging pahayag ni NLEX Traffic Manager Robin Ignacio. Mamayang hapon ang inaasahan nilang pagbigat ng daloy pa ng maraming sakyan panorte. Nasa inaasahang pagtaas nito ay yung dating 350 na regular na volume ng mga sakyan na dumadaan sa NLEX ay tataas ito ng 5% o nasa 370,000. Ayon pa kay Ignacio, kasabay nito ay ang pagdaragdag nila ng mga security personnel kung saan nga ay nasa 1,500 yung kanilang i-deploy mula sa dating 1,000. Nagdagdag sila dahil nga sa volume na rin ng mga sakyan at kasabay nito ay yung nangyaring nitong nakaraang December 15 kung saan mayroong nangyaring pambabato ng anim na bus ng isang bata na nahuli nga ng PNP sa lugar ng Balagtas, Bulacan, kung saan sa exit point ng Balagtas ay binato yung 6 na bus at wala naman na nasaktan doon pero nahuli yung 12 anyos na bata. Kaya isa yun sa dahilan kaya nagdagdag sila ng NLEX personnel na magde-deploy at iikot dito sa kahaba ng NLEX para na rin huwag na maulit yung nangyaring pambabato sa expressway. Kasabay rin ito, ay yung sinabi ni Ignacio na magkakaroon din sila yung safe trip mo sa Good Co program at yung pre-towing ay start na nga yung ngayon. Ay may pre-towing na mula alas 6 ng umaga hanggang sa December 22 ng alas 6 ng umaga ay may pre-towing at December 23 pre-towing hanggang December 25 ng alas 6 ng hapon. At tiniyak naman ng NLEX management na wala namang magiging problema na pagdating dun sa 1 RFID sticker na ipinatutupad ngayon dahil kung sila ay magpapakabit ng RFID sa auto sweep, sa easy trip ay maluwag din naman ngayon yung pila ng mga magpapakabit para na rin na wag silang masabay pa ng kumbaga ay mabigat na trapiko. Payo ng NLEX management, mas maganda ngayong araw, ngayong tanghali ay magpakabit na ng RFID sticker. Sa ngayon nga ay yan na ongoing yung ginagawa rin na pag-ikot ngayon ni Sir Robin Ignacio dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza at mamaya ay makakausap natin siya para hinga natin pa ng ibabang detalye para sa iba pang mga gagawin dito sa NLEX. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo dyan sa studio. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Naglabas ang Civil Aeronautics Board o CAB ng babala matapos makatanggap ng ulat tungkol sa mga hindi otorisadong nagbebenta ng airline tickets na nag-aalok ng hindi tamang presyo at humihingi ng bayad sa maling paraan. Ayon sa CAB, ang ganitong fraudulent scheme ay maaaring magdulot ng invalid, incomplete o hindi umiiral na booking, dagdag na singil at pagkaantala ng biyahe. Pinayuhan ang publiko na bumili lamang ng tickets mula sa opisyal na website, ticketing office, mobile app o otorisadong travel partner upang matiyak ang bisa ng booking, seguridad ng ibinayad at proteksyon laban sa mga mapagsamantala. Iginiit ng CAB ang kanilang patuloy na pagsisikap para protektahan ang mga pasahero at tiyakin ang patas, malinaw at legal na serbisyo para sa mga biyahero. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa December 29, 2025 at January 2, 2026. Sa ilalim ng Memorandum Circular 111 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, ginawa ang suspensyon ng trabaho para mabigyan ng oportunidad ang mga empleyado ng gobyerno na makabiyahe sa kanilang mga probinsya
at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong holiday season. Sa kabila nito, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na responsable sa pangunahin at mahalagang serbisyo tulad ng pangkalusugan nasa preparedness at response duties ay mananatiling operational. Ipauubayan ng palasyo sa private sector ang desisyon kung magsususpinde rin ang pasok sa kanilang mga manggagawa sa mga nasabi ring petsa. Sinimulan na ng Bureau of Customs ang pagde-deliver ng mga abandonadong balikbayan boxes. Nasa 130,000 ang mga unclaimed balikbayan boxes na ide-deliver ng BOC. Mayorya sa mga ito ay mula sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Ibibigay ang mga balikbayan boxes sa pamilya ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas nang walang bayad, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nais busisiin ng Department of Agriculture ang mga dahilan kung bakit nahihirapan i-sustain sa merkado ang itinakdang maximum suggested retailer price sa sibuyas at karne ng baboy. Matapos ang isinagawang tuloy-tuloy na market monitoring, marami pa rin ang nai-isyuhan ng show cause order sa mga pamilihan dahil hindi nakakasunod ang mga ito sa itinakdang MSRP. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ano ba ang obserbasyon ng Department of Agriculture sa mga pamilihan kaya nais na nitong suriin ang ugat ng hindi pagsunod sa MSRP? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Department of Agriculture, sa kanilang isinasagawang tuloy-tuloy na pag-iikot at pagmamarket visit ngayong linggo, karaniwan nila sa mga sinasabi o nagiging dahilan ng mga retailer kaya hindi sila makasunod sa MSRP ay yung mataas na kuha o yung patong sa kanila ng mga supplier sa presyo ng kanilang mga paninda kagaya ng sibuyas at ng kanang baboy. Kaya naman nais na ng Department of Agriculture na busisiin ito para malaman kung ano ba talaga ang dahilan o ugat kaya hindi sila makasunod. Sa 3 araw na naging market monitoring ng Department of Agriculture, patuloy pa rin ang nakikitang taas-babang presyo ng sibuyas at karne ng baboy. Sa pulang sibuyas na dapat ay nasa 150 pesos lang ang kada kilo, mayroon pa rin nagbebenta ng nasa 180 hanggang 240 pesos kada kilo. Habang sa karneng baboy naman na dapat ay nasa 350 hanggang 380 pesos lamang sa kasimpige liempo, mayroon pa rin sa ilang pamilihang namomonitor na nasa 400 pesos ang kada kilo. Kaya naman patuloy na mayroong nai-issuehan na show cause order sa mga palengke. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Guevara, nais nilang maunawaan kung bakit nahihirapan na sumunod ang mga namanininda sa itinakdang MSRP samantalang kasama naman ang lahat ng agricultural supply chain sa kasunduan. Yun yung nagiging problema natin. So usually, inaano namin kung ano yung address, kung saan po yung pinaka pwesto, kung saan sila napunta. Kasi nga, yun ang gusto namin makausap sa susunod. Kasi kung sila ulit, parang paulit-ulit lang po tayong magtatanungan eh. Wala tayong makukuhang sagot. Nais busisiin ng ahensya kung saan talaga nagkakaroon ng problema. Kaya malakian nila ang magiging tulong ng pagsipot ng mga retailer para makapagbigay ng impormasyon na makatutulong masolusyonan nito. Samantala, sa isinagawang market monitoring ngayong araw sa Dagonoy Public Market, may ilan pa rin na hindi nakakasunod sa MSRP. Kaya naman naging karagdagang bilang ang mga ito sa naisyuhan ng show cause order. Pero paliwanag ni Asik Guevara, wala namang dapat na ikatakot ang mga retailer para hindi sumipot sa naturang patawag. Para sa kanila rin po talaga itong ginagawa natin kasi gusto natin hindi mapunta sa kanila yung sisi kasi manininda lang naman sila. So gusto natin makita yung mga hindi nakikita sa merkado. So yun po yung para tulungan din tayo na matulungan sila. So wag silang matakot.
Panawagan ng ahensya na huwag ituring na banta sa kanilang pwesto o sa kung ano paman ang show cause order na ibinibigay. Hakbang aniya ito upang matulungan din ang mga nagtitinda na makita at masolusyonan ang pinag-uugatan ng problema. Ella, isa rin sa hakbang na isinasagawa ngayon ng DA ay yung pakikipag-usap naman o pagkuha sa side ng mga supplier o ng mga importers pababa para naman malaman din nila yung proseso ng isinasagawang distribution dito sa mga supply ng agrikultura. At yan muna ang update mula dito sa May Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Isa sa mga pinakamadalas na hindi nauunawa ang lubos ang mental health illness na schizophrenia. Ito ay isang seryosong karamdaman na nakakaapekto sa pakikipag-ugnayan ng isang tao sa realidad. Narito ang report ni Kitchi Cipriano. Yung schizophrenia, isa siyang kondisyon kung saan yung isang tao nawawala ang kanyang contact sa realidad ng bagay. Ang schizophrenia ay isang mental disorder kung saan nagkakaroon ng delusions, hallucinations at pagkalito sa pag-iisip ang pasyente na nagdudulot ng hirap sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Dr. Ana Marie Lantano, isang psychiatrist mula sa Makati Medical Center, hindi ito simpleng mood swings o personality shifts. Sa katunayan, nananatili pa rin ang pagkakakilanlan ng isang tao kahit may kakaibang paniniwala o delusions. Sa Pilipinas, ang sinasabi nila, merong mga 1 million people with schizophrenia. Around the same yung in comparison to other countries. Pag schizophrenia, isang buong identity. Halimbawa, maski may delusion siya o yung kakaibang paniniwala, isa pa rin siya. Halimbawa, itong taong to, iniisip niyang siya si God, iyon lang yung personality niya. Sa taong may schizophrenia, pwedeng manipis yung ego na yon. Minsan parang isipin natin nabubutas, kaya yung mga nasa loob-loob na sinusuppress nila lumalabas. At tulad ng maraming mental health conditions, may biological basis ang schizophrenia. Partikular na ang imbalance sa brain chemicals gaya ng dopamine. Meron ding biological basis yung schizophrenia. Halimbawa, may mataas na dopamine sa brain yung mga taong may schizophrenia. Kaya ginagamot natin siya using medications. Kasi medications ang magta-target ng chemical imbalance na yon. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa schizophrenia ngayong linggo sa Doctors on TV. 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kitchi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtulong-tulong ang ilang mga medical institutions sa Metro Manila para magsagawa ng libreng health fair o medical mission sa Malabon City. Naging benepisyaryo dito ang mga nasunugan sa Barangay Katmon na walang panggastos sa kanilang mga pangangailangang medikal. Narito ang report ni JP Nunez. Noong nakaraang Oktubre, isang malaking sunog ang tumupok sa mga bahay ng mga residente sa Barangay Katmon, Malabon City. Dahil hirap sa buhay at kailangang bumangon, kinakapos sila sa pangangailangang medikal, lalo na ang mga may sakit at matatanda na kailangan ng maintenance. Upang tugunan ito, nagtulong-tulong ang mga medical institution sa Metro Manila para magsagawa ng health fair o libreng medical mission. Pinangunahan ito ng San Lorenzo Ruiz General Hospital, katuwang ang Valenzuela Medical Center at Tondo Medical Center. We also have specialty services na makikita lang nila sa mga tertiary hospitals. Meron tayong ophthalmology, meron tayong dermatology, family medicine, internal medicine, OB-GYN. Meron din po lang vaginal inspection na hatid po sa atin ng ating gynae department ng San Lorenzo Ruiz. Meron din pong dental. So isa po sa mga tulong na inabibigay po ng Tondo Med ngayon is yung ating konsulta.
At the same time, may mga dala din po tayong mga gamit galing sa pharmacy at sa ating service na mga gamit tulad ng mga mask, alcohol na pwede pong magamit ng ating mga kababayan dito. Kami yung lalapit para makatulong sa kanila, no? And I hope matulungan sila by going to their places. Ayon kay Brian Manapat na chairman ng Barangay Katmon, nasa higit 1,000 pamilya ang naapektuhan ng nagdaang sunog sa kanilang lugar. Bagaman ang iba sa kanila ay umalis na sa Malabon at lumipat, mayorya naman sa kanila ay naiwan sa mga evacuation center at may iba na pilit pa ring nanirahan sa kanilang mga nasunog na bahay. Sobrang laking tulong kasi yung iba wala naman talagang pampa-check up or kung ano man yung nararamdaman nila. Ipinagpapasalamat naman ng mga residenteng nasunugan ang libreng mga gamot at check-up na kanilang nakuha. Nakakabuti nga, nagkaroon ng ganyan, bihira lang yung ganyan. May medical mission, di ba? Papasalamat po ako. Nagkaroon sila ng medical mission. Malaking tulong na po yun sa amin. Malaking bagay itong gamot na to. Para kung bibilin mo, baka hindi kasya. Pera, wala naman kasi ang pera. Tiyempo to, magandang tulong sa katulad nating senior na walang pera. Bukod sa medical mission, nagbahagi rin ang Bureau of Fire Protection o BFP ng mga kaalaman kung papaano mapipigilan at maaapula ang sunog. Binigyang diin ng BFP ang kahalagahan ng fire prevention upang maiwasan ang mabilis na paglaganap ng apoy. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pito ang kumpirmadong nasawi sa pagbagsak ng isang pribadong eroplano sa Statesville Regional Airport sa North Carolina nitong Huwebes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, umalis sa paliparan ng eroplano na isang Cessna C-550 bandang 10:06 a.m. patungong Bahamas pero agad itong bumalik at sinubukang maglanding bago ito bumagsak at masunog. Patay sa insidente ang dating NASCAR driver na siyang may-ari ng eroplano na si Greg Biffle, kasama ang kanyang asawa na si Christina, 2 anak at 3 pang individual. Nagpaabot ng pakikiramay ang maraming NASCAR fans sa biglaang pagkasawi ni Biffle habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Si Biffle ay kilala hindi lamang bilang isang magaling na NASCAR driver, kundi isang philanthropist na nangunguna sa ilang humanitarian effort para sa mga biktima ng mga sakuna. Inirekomenda ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang mas mahigpit na regulasyon sa baril at pagpapalawig ng gun buyback scheme matapos ang terror attack sa Sydney. Ayon sa Prime Minister, may higit 4 na milyong baril sa Australia na mas mataas kaysa sa bilang noong Port Arthur Massacre at may mga lisensyadong individual na nagmamay-ari ng maraming armas sa mga residential areas. Layunin ng buyback scheme na alisin ang mga sobra at delikadong armas sa mga lansangan upang mabawasan ang panganib sa publiko at maiwasang maulit ang trahedya. Nagpasalamat naman si Albanese sa mga police officer na patuloy na nagsasagawa ng investigasyon sa nangyaring pamamaril at nangako ng suporta mula sa pamahalaan. Ang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI, formal na pinasinayaan kahapon ang bagong MCGI Charity Center sa General Luis, Quezon City. Layunin nito na maghatid ng libreng serbisyo medikal sa mga nangangailangan nating kababayan. Inianunsyo na rin ang regular na schedule of operation ng center para sa mga nagnanais na magpakonsulta. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Bago nating binubuksan ngayon ang ating MCGI Charity Center dito sa San Luis. Welcome po!
isinagawa ang Grand Fiesta ng Diyos at Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI sa huling quarter na ito ng taon. Isang pagdiriwang na may malinaw na layunin, ang magpadama ng malasakit at pagtulong sa kapwa. Highlight ng pagdiriwang ang pagbubukas ng pinakabagong MCGI Charity Center na matatagpuan naman sa General Luis sa Quezon City. Ang pasilidad ay magsisilbing tagapaghatid ng libreng serbisyo sa mga kapatid at mga residente na malapit sa nasabing komunidad. Ang mag-asawang Susan at Romeo Aguilar sinamantala ang pagkakataon nang malamang mayroon ng bagong pasilidad sa kanilang lugar para makapagpakonsulta. Malaking tulong kasi sa ngayon, tingnan mo, nakapag-medical ako, wala akong kahit pa paano nasurvive yung kailangan ko na nalibre yung pagpa-check up ko. Laking tulong ko. Talagang lalong wala. Kagaya ko, wala. Bicycle boy kasi ko, kung kagaya nahulog siya, papa-x-ray, wala kaming pera. Inantay namin yung ganyan, libre na. Kahit tumagal lang oras, kahit paano, na kami ng libreng ganyan. Ang stroke patient naman na si Mang Rufino, kahit hirap maglakad, ay dumayo pa sa lugar sa pag-asang muling makapagpapatherapy dahil ilang panahon din siyang natigil sa gamutan. Aniya, ang bawat session ng physical therapy ay umaabot ng 1,400 pesos at sa kaso niyang mild stroke, kailangan ang tuloy-tuloy na sesyon. Punta sa sa gamot, pamasahe ko, kulang talaga. Kaya hindi ako ngayon nakapasok dahil pangalawang stroke ko na to. Hirap talaga, lalo na pag wala kang budget. Ang mga kagaya ni Susan, Romeo at Mang Rufino ang inaasahang makikinabang sa pagbubukas ng bagong MCGI Charity Center na ito sa Quezon City. Kagaya ng serbisyong ipinagkakaloob sa MCGI Charity Center na nasa Marikina City. Miyerkules na ang magiging regular na schedule dito sa MCGI Charity Center sa General Luis sa Quezon City, kaya naman simula sa Miyerkules, maaari nang magsipunta ang lahat ng nais na magpatingin. Loloobin ng Panginoon na hindi lamang dito sa Quezon City, actually alam po meron na ring lugar tayo dyan sa Valenzuela, ganon din doon sa parte ng Parañaque at dito sa Maynila para sabayan niya ng pagsiservisyo. Actually, dito sa Maynila ay mayroong 6 na lugar na simultaneous na maglilingkod na magsiservisyo sa ating mga kababayan dito sa NCR. Ang MCGI Grand Fiesta ng Diyos at Brethren Day ay isang araw ng pagtitipon sa kapakinabangan ng mga kapatid at isang pagkakataon rin upang makapagbayanihan, makapagmalasakitan ang buong kapatiran at makapagkawang gawa din naman sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Sa lahat ng ito, walang ibang masabi kundi Bigyan salamat po sa Diyos at ibig! Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Tito, Kapitulo 1, versikulo 2 na nagsasabi, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!